Hindi ka ba kasali sa 4Ps ng DSWD? Kung hindi, alam mo ba na po pwede kang sumali sa Walang Gutom program? At paano naman tayo makakasali? At ano ang mga dapat nating ihanda? Pwede ba makasali ang member ng 4Ps sa Walang Gutom program? So sa totoo lang, hindi po yan po pwede. Sa ngayon, hindi pwedeng sabay ang 4Ps at Walang Gutom program para sa parehong benepisyaryo. Ang Walang Gutom Program o Food Stamp Program ay hiwalay na programa ng DSWD para sa mga pamilyang food poor o yung mga walang makain. So ibig sabihin, kung member ka ng 4Ps, karaniwan hindi ka isasama sa Walang Gutom Program. So layunin nito na mas marami pang ibang mahihirap na pamilya ang mabigyan ng tulong, hindi doble-doble sa iisang household. So parehong programa, 4Ps at Walang Gutom, ay para sa mahihirap pero magkaiba ang target beneficiaries at guidelines. Paano makakasali sa Walang Gutom program ng DSWD? So didiretsuhin na natin, walang formal na application. So hindi nyo kailangan mag-apply na ikaw mismo ang magpapile para sa Walang Gutom program ng DSWD. Kahit qualified ka, dadaan ka pa rin sa selection at validation process ng gobyerno. So una, mapasama sa listahan ng mahihirap, karaniwan pinanggagalingan ng listahan. So sa CBMS at saka sa listahan ng 3, yan po yung kadalas sa pinanggagalingan. So dito kinukuha ang mga pamilyang posibleng food poor beneficiaries. Ang Community-Based Monitoring System o CBMS ay isa sa pinanggagalingan ng listahan ng mahihirap na pamilya. Ayon sa DSWD, ang Walang Gutom program ay nagbabalidate ng beneficiaries mula sa listahan ng food poor na galing sa CBMS ng PSA. So number 2, magpa-assess sa barangay o MSWDO. So anong gagawin natin? Pumunta sa barangay hall, sa munisipyo o kaya ay sa City Social Welfare and Development Office. So sasabihin sa kanila na gusto mong magpa-assess para sa Walang Gutom program. Sila ang mag-check kung nasa CBMS o listahanan ka. Number 3, siguraduhin na sa database ka. Kung wala ka pa rin sa kanilang listahan, pwede kang i-refer para sa CBMS survey o i-encode sa local poverty database. Dapat ihanda kung sakaling na-assess ka. Unang-una, kailangan ng valid ID, barangay certificate at indigency certificate. Kailangan po yan. Info tungkol sa kita ng pamilya at bilang ng mga dependents. At kung may senior, may bata, may buntis. So hintayin ang validation ng DSWD. Kapag naisama ka na sa listahan, magkakaroon kayo ng home visit at interview. So i-check ang inyong kita, kalagayan ng pagkain, living conditions, at gagamit sila ng tools tulad ng Walang Gutom indicator.